Good morning. Good morning at happy Valentine's sa inyong lahat. Lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Happy Valentine's po sa inyo lahat. Kumusta kaya? Kumusta kayo? At ngayon ay araw ng mga puso. At reminder din ito na mag-ingat tayo sa ating kalusugan. Alagaan natin yung ating puso, especially yung mga malakas kumain ng mga hindi healthy na mga pagkain. Reminder lang po sa atin lahat. At kailangan din po natin na maggalaw-galaw para yung puso natin ay palaging kondisyon. Importante po 'yan para mahaba-haba naman yung buhay natin. Ayun, medyo hindi pa po nakapag-vlog the past few days. Medyo hindi lang ganun ka ganda ang aking pakiramdam. In fact, ngayon meron pang konting ubo at yung sipon na medyo okay na. Pero yung boses ko ay hindi ganun ka normal. Medyo ngongo pa boses ko. Anyway, sana mag-enjoy kayo sa araw na to. Well, every day is a Valentine's Day naman. Hindi lang naman February 14 dapat yan. At ang pagmamahal sa kapwa, hindi lang sa ating asawa, yung pagmamahal kung kanino man, ay dapat yan, tuloy-tuloy lang yan. Sabi nga nila, love makes the go round. Yun. Pag merong love, maraming ang buhay tuloy-tuloy. Anyway, ang topic ko ngayon ay medyo hindi ganun kagandang balita pero hindi lang tayo rin mawawala ng pag-asa. Tungkol ito sa charter change. Ito po yung papakita ko sa inyo na article. Tingnan ko Wala po. Ito po, yung charter change not a priority for Marcos. Ito yung sabi. Dito sa Manila Bulletin po ito na na issue. Sorry. Sabi po dito, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said charter change is not his priority, because he believes that his administration's economic agenda can be pursued without amending the Constitution. Okay? The President explained his stand on charter change, or CHACHA, in an interview aboard the presidential plane on his return trip from a 5-day visit to Japan. It's not a priority for me because maraming ibang kailangang gawin There are other important things to do, the President said. Okay. There are many other things that we need to do first that we can achieve kung makukuha naman natin yung gusto, if we can achieve what we want within the way the Constitution is written, he said. He said the sentiments for pursuing charter change stem from the perceived need to amend the economic provisions of the Constitution. Marcos acknowledged that some economic stipulations in the Constitution, such as land ownership, could be a hindrance in attracting more foreign investments. Still, he said, pump priming the economy can be done without revising the Constitution. Senator Robin Padilla, an advocate of charter change, said he would work for constitutional amendments with or without the support of the President. Padilla said in a statement on Monday that as a senatorial candidate in Uniteam in the 2022 national elections, he supports the President's priority legislation. That said, I will pursue my own advocacies with or without the President's support, because that is my obligation to the people, and I will stay the course in the Senate as part of our democracy, he said. I've heard from past presidents that they are not prioritizing amending the Constitution, particularly its economic provisions, Padilla said.
It is sad because if we do not make the needed changes to the charter's economic provisions, ordinary Filipinos will not feel the benefits of progress for our motherland or of improvements in their lot in life, he said. The chairman of the Senate Committee on Constitutional Amendments noted that the foreign direct investments that the Philippines badly need cannot come true without the proper provisions from our Constitution. Most of the pledges by foreign investors from our leaders, foreign trips will not materialize, Padilla said. I repeat, in any country, the basic law is the Constitution. Because of this, I will continue the hearings to update our Constitution. My job in the Senate is to benefit our motherland and inform our people about what we are doing, he said. Charter change, the senator said, is my obligation to the people, and I will stay the course in the Senate as part of our democracy. Whether or not my fellow senators support my advocacy, it is important that the people know why our growth as a nation has been held back and what must be done to address this, Padilla said. Okay? So itong balita na to ay this is both good and bad. Hindi naman totally bad talaga. Pero yun nga lang, medyo nakakalungkot yung sinasabi ni President ni BBM na hindi raw priority yung constitutional amendment. Bagit niya, may mga ibang bagay daw na kailangan din munang gawin, sabi ni President BBM. On one hand, tama naman siya. Marami rin naman kailangan gawin bukod doon sa pagbabago ng Constitution. Marami pang ibang gagawin. Pero mali naman yung sasabihin na dahil marami ibang gagawin, hindi natin kailangan gawin din ang Constitution. Para sa akin, dapat lahat gawin yan. Yung pagbabago ng saligang batas, ng Constitution, at the same time, yung iba pang kailangan gawin din. Kasi, hindi rin naman uubra kung saligang batas lang babaguhin mo. Kailangan in tandem yan with other laws, other rules and regulations na kailangan natin baguhin para maka-attract tayo ng mga foreign investors, para magkaroon ng trabaho yung mga tao, para lumago ang ekonomiya natin. So, ang magandang naman, ang kagandahan naman sa balita na to is si Senator Padilla ay nag-express ng kanyang interest or yung kanyang intent na ipagpatuloy pa rin yung mga constitutional amendments. Hindi niya ito i-stop dahil lang sa sinabi ni Presidente. Hindi ko lang alam kung ano talaga yung ni President Marcos because baka ayaw lang niyang magkaroon ng gulo kasi nga yung Constitution na 1987 Constitution na yung babaguhin sana natin ngayon is also called as the Cory Constitution. Tinatawag din nila na Cory Constitution. Kaya baka umiiwas lang si BBM na magkaroon ng issue. Baka ayaw lang niya na sakit sa ulo. Baka, well, I'm not sure kung yun ang isa. Pero parang isa sa mga reasons ni BBM yun. The other possible reason is yung mga oligarch. Alam mo naman natin sa mga business trip ngayon ni BBM, nung napunta siya sa Davos, sa Switzerland, yung sa World Economic Forum. Tapos pupunta pa siya ngayon sa Japan to attract investors. Sa mga kasama niya, yung mga oligarchs, yun yung mga mayayaman ng mga Pilipino na tutulungan niya para magkaroon ng business tie-up with foreigners. Ang nakikita ko dito na isang dahilan, baka nabulungan din siya ng mga oligarchs na to. Nabulungan din siya ng mga oligarchs na to na huwag na baguhin yan kasi gusto nga nila na masolo lang yung negosyo. Ayaw nila nagkaroon ng competition sa Pilipinas. Gusto ng mga oligarchs na to na lahat ng negosyo dadaan sa kanila. Yun ang nakikita ko na maaaring isang dahilan kung bakit ayaw na ni Bongbong na palitan yung economic provisions ng Constitution. Kasi matatamaan yung kanyang mga BFF na mayayaman. At hindi lang mga BFF, meron talagang kaibigan din si Bongbong.
Well, diretsuhin na lang natin. Alam naman natin si Marcos, kamag-anak niya, mga Araneta. Mga oligarch din yung asawa niya eh. Mga Araneta. Tapos yung sila mismo, may nagkiklaim nga ni Melda Marcos kanila yung negosyo ni Lucio Tan. Yung kung ano-ano pa. Eh, diretsuhin na lang natin. Sabi natin, oligarch din sila ni Marcos. So, kung baguhin yung konstitusyon na yan, maaaring sila rin ng isa sa mga matatamaan yan, yung mga negosyo nila dito na yung hindi lang sila naka-front, baka ibang tao lang naka-front na, pero actually, baka pera ng mga Marcos yung nandyan rin nakalagay. Yung mga, alam mo na, yung mga nakulimbat nung araw, nung, sorry yung mga yung nakulimbat nung dati niyang tatay. At yung nanay niya, yun. Sorry sa ganyan pero, ganun So, medyo maayos-ayos naman to si Bongbong, pero yun nga, baka ayaw lang niya ng mga ganong sakit sa ulo. Pero nga, ang ano kasi dito, hindi naman yung interest ni Bongbong ang kailangan dito. Ang kailangan mananaig dito, yung interest ng kapakanan ng taong bayan, hindi yung interest ni BBM. At lalo na ng mga kaibigan niya. So, kailangan nito, ano bang nakakabuti sa karamihan? Kailangan natin talaga baguhin yung konstitusyon kasi nakakabuti sa karamihan yung magkaroon ng investors, regardless kung foreign yan or local. Kung hindi kaya ng mga local investors yan, at siyempre, ang pera din ng mga local investors ay limitado rin. So, kailangan talaga natin ng dagdag. So, itong mga foreign investments, supposedly, hindi naman to kailangan we cannot consider the foreign investors as competition kasi, in fact, lang sila mga more supplement or dagdag dito sa mga investors natin dito. At maraming mga local investors na makikinabang diyan kasi itong mga foreign investments na to, mga foreign investors na magtayo ng mga negosyo dito, nangailangan yan ng mga local suppliers eh. So mga local businessmen natin na mga makikinabang diyan. Yun. So, yun. Ayan. So, yun lang po muna at yun, ang kailangan natin yung mananaig yung interest ng bayang Pilipinas. Yun. So hanggang dito na lang po muna at medyo mahaba-haba na rin yata yung aking vlog at baka magugulo na pag marami tayong topic na pag-usapan. Ibang topic naman, ibang vlog na naman. So hanggang dito na po muna hanggang sa susunod na vlog natin. Maraming salamat sa oras ng inyong panonood at pakikinig. Salamat po.